Yumi, hindi ko pa nadagdag eh. Well, anyway, ano bang topic natin? Of course, itong si Police Colonel Asierto. Kasi syempre, teka lang, si Maria nanali ulit lagi naman kitang binabate, yung problema mo lagi kong pinapasaringan, di ba? Ayan, si Marvin din. Marvin Toralba from Italy. Okay, so nito, siyempre, tignan ko muna, itong istorya ni hindi naman syempre, hindi man lahat, kasi dahil palang kwento nito si Police Colonel Asierto. Tingnan ko lang yung iba mga highlights kung paano ba natin ma-analyze yung nangyari dito. Okay? So, syempre, may sinabi kasi siya na as early as 2004, parang meron ng Shabu Lab sa Davao City. Okay? Hanapin nga natin yung news na yan. Wait lang ha. Ha? Putol-putol ako? Hindi ba okay yung sounds ko? Wait lang. Oops, wait lang. Wala yata akong mic. Check nga po. Meron na? Okay na? Meron na? Sound check. Okay na? Ayan. Hindi ko yata na-on yung mic. Ayan. So, naku, hindi nyo napakinggan yung mga binati ko. Sorry naman. Okay? Yan. Okay, ito sa yung news ha. Punta mo natin yung news nito. Okay, sana ba? Ito pala. Share ko pala. Screen share pala. Sobra. Wait lang. Screen share pala tayo. Ang dami ko kasi ang dami kong materials tonight. Okay? Ito. Yan. Tama ba? Ayan. 6 foreigners killed in Davao Shabu raid. Okay? Sabi dito, Davao City, 6 suspected drug dealers believed to be Chinese or Taiwanese were killed in an alleged shootout with anti-narcotics agents during a raid on suspected drug laboratory in Barangay Dumoy in Davao. Ibig sabihin, may laboratory doon. Shabs Laboratory. So, ano yung pinangangalandakan dito na malinis? May laboratory na. Diba? So, 2004 ito, actually New Year's Eve to, na raid. Yan yung sinasabi ni Police Colonel Las Cañas, na parte siya din dito. Kaya alam nila, involvement, kumbaga nadidinig-dinig nila yung pangalang Michael Yang. As early as 2004. Yun ang sabi niya. So, ngayon, nung nahuli ito, syempre nagkwento na siya. Nahuli dito na lahat ng nandiyan dapat mawala sa earth. Yun daw yung utos ng dating Pangulong Duterte. Pero, ibig sabihin, kaya ako pinakita to sa inyong news na ito, dahil hindi totoo na ganun kalinis yung Davao. Kasi meron nga nito nahuli. Diba? So, ibig sabihin, sino ba ang mayor noong 2004? Puntahan nga natin, ha? Puntahan natin. Nasaan na yun? Nasaan na? Wait lang po. Ayun. Punta natin ito. Ayan. Siya na ang mayor. Ilang taon niya, no? 1988 to 1992, 1992 to 1995, 1995 to 1998, 2001 to 2004, 2004 to 2007. Magkasunod dyan, no? Tapos 2007 to 2010. So, ibig sabihin, diba? Kung 2001 to 2004, tapos meron na doon Shabs Laboratory, bakit hindi niya naamoy? Diba? Yun lang naman eh. So, like tayo. So, pakinggan natin ha. Kasi mamaya, ipapakita ko sa inyo kung gaano ba kagalit na galit talaga ito si dating Pangulong Duterte. Okay? Asierto. Okay? Pakinggan lang natin ha. 2016, lumabas yung ni-report na sa akin si Michael Yang. Ang report nga sa akin is involved sa illegal drugs. So, naghanap ako ng information kung paano ko mag-validate. Ang report nga sa akin is involved siya doon sa Davao laboratory na labas namin.
So nag-backtrack ako doon sa information na hawak namin before. Fortunately, meron ako nakuha isang tao na merong involvement doon din sa may alam doon sa Davao. So kinausap namin siya, kinausap ko siya. Pinakitaan namin siya ng mga litrato, yung gallery, yung ibang litrato ng Chinese. Tinanong namin siya kung meron siya makikilala. Naituro niya si Michael Yang. Pero ang sabi niya noon is, yan sir, yan si alias Dragon, sabi niya. Sabi ko, bakit alias Dragon? Sir, may tatong dragon yan sa likod, balikat niya. So, yun yung naging nabalidate ko na involved nga si Michael Yang sa drugs, illegal drugs. Special interest? Hindi man special interest. Kasi investigador ako, pulis ako, di ba? So, normal lang na imbestigahan ko eh. Si Michael Yang, linawin ko lang hindi ako unang naglabas ng pangalan ni Michael Yang. Pero si Michael Yang, 2016, April 2016 pa lang, meron na akong info. Kaya lang, yung info is yun. It took me more than a year para mapadidate yun about kung sino si Michael Yang at si... Okay, so medyo mahaba yan. So dito kinukwento niya, mga ka-clear, in other words, yung Michael Yang lumalabas na sa pangalan na involved sa illegal na droga. Okay? Tanda natin, kung matatandaan nyo, binanggit na ni dating Pangulong Duterte na as early as 1999, nandyan na si Michael Yang sa Davao. Natatandaan nyo ba yun? Okay? So, tingnan natin yung history kasi pwede mangyari talaga yung sinasabi ni Sherto na, di ba, 2004 may na-rape. Early 2016, hindi pa yata po kasi dating, wala pang eleksyon, lumilitaw na yung pangalan ni Michael Yang. Okay? So, ito lang para makita niyo yung ebidensya. Start natin Makita ko lang to. Here, sa Davao in 1999. 1999. I thought it was during the conference he was brought by a Deputy Mayor, Moro, Maranao. Sabi niya magnegosyo siya. I distinctly remember I said, you can come here, do legal business, but don't do drugs. I will burn you alive. Alam mo, Sherto, Pahardo, at lahat kayong mga kurakot ng mga polis, na ninyo bantay rin. Pansin ninyo sobra na siyang galit dito. Kasi ito na yung time na nag-report na siya ng involvement ni Michael Yang and Alan Lim. Diba? May report na siya. Kaya galit na siya dito kasi lumitaw na dito yung sa magnetic filter. Magnetic lifter. Okay? Pero hindi pa lumalabas dito yung pangalan nila Pulong. Okay? At that time, Pero gusto nang pa-imbestigahan nitong si Colonel Asierto, itong si Michael Yang and Alan Lim. Nasa report niya yon. Okay? Tandaan natin, Pahardo nung huli nating umaga dito sa vlog natin, binanggit ko na sa inyo yung pangalan na Asierto, Pahardo, and Guban. Yun ang nasampahan. Kumbaga, yung nakita, yung supposed to be, na siya nagpaparating doon ng illegal substance to yung magnetic lifter, itong tatlong nakahuli. Kasi itong si Pahardo, siya yung nag-report na kay La Peña na may nire-report na si Asierto na may darating regarding doon sa magnetic lifter. Pero hindi nga ito inansin. Tandaan nyo yung sinabi ni Ma'am Lourdes Manawang, siya yung nagsabi nito na as early as July or March 2018, nag-text na si Pahardo regarding sa findings ni Asierto tungkol dito sa dadali papasok na magnetic lifter.
nireport na ito kay La Peña. BOC, Bureau of Customs Commissioner ata. Okay? So, ngayon, maliban, di ba? Sabi niya, maliban kasi dito kay Michael Yang, pinasok niya rin yung pangalan ni Alan Lim. Okay? Si Alan Lim, ang asawa nito, yung Rose Lim. Rose Nono Lim. Okay? Alam nyo ba, di ba? Itong si Alan Lim, na-involved na ito sa illegal drugs. Kung hindi ako nagkakamali, parang 2003. Cavite yon. Okay, nung nasa Cavite, na-dismiss yung case because nasira yung custody, yung parang chain of custody. Sa drugs kasi, sa case na ganyan, mga ka-clear, kapag ka hindi maipaliwanag, kung dyan nasira yung chain of custody, okay? Kunyari, paano napunta, paano mong hinuli, paano nakarating doon hanggang sa chemist, sa lab. Pag hindi maayos yan, sira agad ang kaso mo. Technical yun. Madidismiss yun. Okay? So, pwedeng nahuli. Hindi ko alam, bata technical, bakit naging masyadong pabaya yung mga humuli. Diba? So, kung 2003, may kaso na to, na-dismiss lang because of technicality. Bakit nakikipag-transact pa rin si dating Pangulong Duterte kay Alan Lim? Ang sinasabi ngayon, since Cavite ang hawak ni Alan Lim, diba, nakabaw si Michael Yang, nagkaroon sila ng koneksyon. Kung makikita nyo, yung matrix, diba, kung yung matrix ng Pharmaly, saka ibang mga negosyo, magkasama si Alan Lim and Michael Yang. Okay? At yung Rose Nono Lim, kung matatandaan nyo kung sino mga taga Quezon City dito, tumakbo to bilang congresswoman. Bilang yata ito nanalo because nagkaroon din na issue about vote buying. Diba? Asawa niya yun. So in other words, diba, although Pilipino siya, pero mapapansin nyo, diba, ganyan yung ginawa nila kay Alice Goo. Gusto nyo makapenetrate sa loob. Pag may easy access ka, madali ka makakagawa ng mga ganito, daling kausap, di ba? Kung anong gusto nilang gawin na illegal, since nasa loob ka na ng gobyerno, madali kang gumawa ng kung ano man. Konting bayad lang, katulad nga nito, nakaalis nga si Alice Goo, eh. Di ba? So yun yung gusto nila, ma-penetrate nila, mismong gobyerno. Makapasok sila. So anong purpose? At the time ni Rose Nono Lim, na asawa ni Alan Lim, na involved dito man sa drugs. Diba? Kasama siya sa Pharmaly. Pogo. Diba? Sila yung nagkaroon ng, isa sila sa nagkaroon ng, yung Pogo nila, sila yung isa na sa nagkaroon ng lisensya. Binigyan ng lisensya. Yung Shen Wong yata ang pangalan. Shen Won. Parang ganon. Limited. Basta, isa sila sa nabigyan ng legit na lisensya para mag-operate ako. Okay, so pakita natin kung paano ba ang galawan sa loob, ha. Ito. Umpisa natin, ha. Pero may papakita ako sa inyo dito, ha. Umpisa natin. Yan. Ito, ay, mapansin nyo, ito si, yung nasa likod ngayon ni Duterte, ay, yun, yung medyo chubby ng kote, yun si Alan Lim. Akin din yung mabuti yan, ha. Kita nyo, nadinig nyo, kinakausap dating Pangulong Duterte si Michael Yang ng Tagalog. Ha? Pilipino, ha? Ulit, ha? Pakinggan nyo, kasi dito ka lang ito nakita, eh. Ulit natin, ulit. Okay, ulit, ha? Ulit, ha? Tagalog, ha? Nadinig nyo? Di ba Tagalog din makipag-usap tong si Michael Yang? Sabi nga 1999, nandito na yan, eh. Pero na ba, nung nagte-testify sa family case, sa Senate, may interpreter pa siya kuno. Diba? Para tayong ginagawang GAGO, diba? Oh. Tapos, tinotolerate at that time, ni dating Pangulong Duterte. Diba? Galit na galit siya kay Senator Curtun.
At pwede daw manalo sa Tokaton. Remember that? Pero di ba, alam niya nagtatagalog. Alam niya nagtatagalog. Tapos, kinukonsinte niya. O, yan. Yan. Lahat yan Chinese. Kasama lahat pinakilala ni Michael Yang. Ito ha. Ito totoong naka-suit. Nakatabi ng naka-gray. At saka katabi ng ang panloob yung pink. Yun si Alan Lim. Alan Lim. Okay? O, yan. Pinakita ko lang sa inyo, ha? Ibig sabihin, nung pa tayo niloloko ng mga to. Kasi marunong pala magtagalog. Charot lang, hindi daw marunong. Samantalang nag-usap sila ni dating Pangulong Duterte, Tagalog. Okay? Now, so pakinggan na natin, ha? So, alam niyo naman na ng konti itong mga sinabi ni Asierto, ni Police Colonel Asierto. Ipapakita ko lang sa inyo kung gaano ba kagalit si Duterte, si dating Pangulong Duterte. Saka natin babanggain yung ibang mga ebidensya. Okay? Tignan mo. Kung hindi niya ako maunahan, ubusin ko talaga. Kita nyo kung gaano ba siya kagalit dito kila Asierto and Fajardo. Actually, binanggit niya rin dito si Guban Pero mamaya, papakita ko sa inyo, ang dami niyang sinaksak na kaso, especially kay Colonel Asierto. Yan ito sila. Kasi ito si Michael Yang, ngayon lang ito nagsumulpot ang pangalan. At ang trabaho nitong si Fajardo, Asierto, silang yung mga Chinese magpunta dito, yung mag-investor alam na may pera, hinuhuli nila, ikukulong nila sa isang lugar, tapos maghingi ng ransom, kasi daw nahuli na may. Tingnan nyo, may pinapasok na kidnapping. Pangulo ka na Diba? Pangulo ka na nun. Ang laki. Magkano ano nito? Magkano ang Intel funds nito? Saka Confi funds nito? Di ba umabot ng bilyon? Alam mo pala kung totoo yan. Di ba? Alam mo pala na sinasabi mong involved sa ganyang klaseng kidnapping. Nagpaparansom. Bakit di mo sinampahan ng kaso? Di ba? Actually, may balita ganito. Okay? Base doon sa drug list nila, sa narcotics list nila, itong si Michael Yang, nasa list ng PIDEA. Inamin niya ni PIDEA Chief Aaron Aquino na nasa listahan nila itong si Michael Yang. Pero, eto, syempre, madikit, malapit. Nasaan na to? Okay. Ito naman, ang sabi basta sa PIDEA may lista. Ito yung mga drug personalities na nandun. Some of them are still at large. Henry Tan is still at large. Long Xie or Johnson Chua is still at large. Alex Go is still at large, and others. So yan, sir, kahit haginapin mo sa lahat yan, sir, walang Michael Yang dyan, sir. Kahit sa case operation ng Crystal Gold and case operation of White Crystal ng HOT, walang Michael Yang dun, sir. Because we know the personalities. Nag-collaborate na, sir, kami dalawa That is why I was really amazed and surprised bakit biglang nagkaroon ng kwento ang Dumoy Laboratory ng Michael Yang. Di ba? Napawalang sala agad. Samantala sa PIDEA, meron silang pangalan. Okay? Now, ito pa ang sabi niya. Okay? Start natin na lettera sa ito. Babanggayin To natin prevent na hindi mapriso ng because ang droga, pag nahuli ka, diretso ka, no bail. At hindi ka ma-release. Kaya yung mga check na walang bayad. Yung Koreano na pinatay sa krame, and if you are viewing Netflix, ang tawag niyan, is it Narco. Yun yung at the end of yung mga nakatawa yung mga opisyal. Yan si Asierto pati si Pardo. They were the ones who killed that Korean.